kaugnay pa rin po ng update sa Super Bagyong Lawin. Kasama po natin dito si Ginoong Alzar Aurelio ng Pag-asa. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kanina nabanggit nyo, talagang napalakas niya napanatili niya yung lakas. Ano pa po ibang impormasyon so far? Opo, bukod sa naging super typhoon si Lawin, marami pong ulan ang dalan nito, concentrated mismo sa bagyo. So ang makakaranas ng hindi lang heavy rains, intense rains na talagang magdudulot ito ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Northern Luzon. Yung dami nung ulan, paano nyo may kukumpara ito halimbawa sa dami mula sa Ondoy? Well, yung intense na rainfall, halos sa karami ng binaksak ng ulan ni Ondoy, yung intense na rainfall. Or torrential itong ulan eh. So halos hindi nalalayo yung dami ng ulan na binaksak ng Ondoy, yung intense na pag-ulan. Kahit ganun pa man na hindi kasing rami ng ulan na binaksak ni Ondoy, ay magdudulot pa rin ito ng pagbaha and landslide kasi heavy intense pa lamang kaya-kaya na yon. Lalo pat na itong mga lugar na dinaanan mismo ni Bagyong Karen, yung mga lupa doon ay saturated na. So kahit hindi heavy, kahit moderate or light, maaaring o magkukos ito ng landslide and flash flood. At ang bukod doon, yung storm surge at yung daluyong at yung malakas na hangin pa na dalan tong bagyo. Tama po kayo. Storm surge, yan ay panganib. At inaasahan po natin dyan sa may Cagayan, Isabela, Northern Aurora, Northern Coast ng Ilocos Norte at yung Kalayaan Group of Islands. Dahil sa super typhoon nga to at halos katulad ni Yolanda, yung pinsala na idulot ng Yolanda hindi nalalayo. Yung pinsalang may nito ni Bagyong Lawin o super typhoon Lawin. Gaano kataas ho yung inaasahan yung taas ng alon na maaaring pumasok sa Kabayanan? Opo, ang inaasahan po natin na taas ng storm surge, yung alon dulot ng bagyong super typhoon Lawin ay 5 meters or more. So mas mataas itong ni Yolanda, 7 meters, pero malakas to si Yolanda. Hindi nakatulong sa itong pinsala ni Yolanda yung bilis ni Yolanda, nasa 30 to 40 kilometers per hour. May factor din yun, kaya malaking area na pinsala. Plus yung topography. Yung sa bandang Visayas na panahon ni Yolanda, smooth yung slope doon. Hindi tulad sa Northern Luzon, hindi smooth. So nakatulong yon na basbawasan ang impact ng storm surge. Sa ngayon ay talagang pinakamainam na yung mga nasa coastal area, talagang lumikas na. Opo, tama po kayo. Dapat lumikas na po. At dahil gabi, itong patungkol sa mata ng bagyo, gabi tatama sa Cagayan at Isabela area. Ngayon po man, yung mata, huwag natin bibigyan pasin yung mata lamang, yung coverage ng bagyo, napakalaki po, 800 kilometers, halos sakop. Hindi halos, sakop mismo ang Northern Central Luzon, sa laki, sa lawak ng bagyo. Dito ba sa NCR po, anong ating in-expect? May signal din ba dito sa atin? Opo, ay sa lawak ng bagyo ay nag-release po tayo ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1 at asahan po natin yung mga pag-ulan at pagbugso ng hangin dito sa Metro Manila. At kailan maramdaman epekto? Ngayong hapon o gabi. Bilang paalala, ano pong abiso niyo sa mga kababayan natin? Una po yung sa Northern Central Luzon ay yun ang malaking impact ng dulot ng bagyo. Ay lumikas na po tayo at iwanan na po yung ating mga gagamitan, yung bahay. Ang importante yung ating kaligtasan. Maraming salamat po sa pagkakataon. At paano pa yung updates pala? Ano yung susunod na bulletin? Opo, ang susunod na bulletin, every 3 hours po nag-i-issue. So, 8 o'clock, may tayo panibagong weather bulletin. And press briefing, maya pong 11 o'clock ng gabi. Okay, salamat po sa pagkakataon. Sige, Alzar Aurelio ng weather specialist po ng Pag-asa.